Hindi mawari ng netizens na nakapanood ng interview kay Dennis Padilla sa vlog ni Aster Amoyo kung bakit gaya ni na Marjorie Barreto at mga anak niyang sina Julia, Claudia at Leon ay tila hindi rin in good terms si Dennis sa pangatlo niyang asawa na si Linda Marie, kung saan may dalawa siyang maliliit pang anak. May buwelta ang third wife ni Dennis sa umano'y mga kasinungalingan daw na pinagsasabi nito sa vlog ni Aster Amoyo. Hindi napigilang maglabas ng reaksyon ng ex-live-in partner ng aktor na si Dennis Padilla na si Filipino-Australian Linda Marie Gorton, kaugnay sa mga kasinungalingan umano ni Dennis sa kanyang mga interviews, kung saan natatanong ito tungkol sa pagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak, pati na rin sa tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sa kanyang Instagram stories nitong linggo, isa-isang nilinaw ni Linda ang mga maling sinabi ni Dennis sa mga nakaraang interview nito, lalo na sa pinakahuling interview nito with Aster Amoyo. Una na rito ang issue tungkol sa sustento para sa dalawa nilang anak na sina Gavin, 11 years old, at Maddie, na 6 years old. Nabanggit kasi ni Dennis sa interview noong February na madugo ang labanan pagdating sa pagbibigay ng sustento sa kanyang mga anak kay Linda. Matapos silang maghiwalay noong 2020, lumipad pabalik ng Australia si Linda kasama ang kanilang mga anak. Kaya naman malaki raw ang sustento na binibigay ni Dennis sa kanilang mga anak dahil ang currency sa Australia ay dolyar. Ikiniit din ni Dennis na buwan-buwan siyang nagpapadala ng sustento para sa dalawang bata. Ngunit paglilinaw ni Linda, hindi tuloy-tuloy ang pagbibigay ng sustento ni Dennis sa kanilang mga anak at kadalasan ay delayed na nga, kulang-kulang pa. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, marami raw naging lapses o pagkukulang si Dennis. At magpahanggang ngayon, maraming beses na umano niyang kinakailangang paulit-ulit humingi ng suporta mula kay Dennis. Dahil kung hindi niya ito gagawin, matagal at kulang-kulang daw ang padala ni Dennis sa kanila. Hinggil naman sa sinabi ni Dennis na nahihirapan siya sa pagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak dahil nasa Australia ang mga ito, nilinaw ni Linda na nagtatrabaho rin siya kaya siya ang pumupuno sa mga pagkukulang ni Dennis. Iginiit din ni Linda na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Dennis na madugo, lalo na't para sa karaniwang gastos naman ng kanilang mga anak ang binibigay nito at parehas lang din kahit noong magkasama pa sila ni Dennis sa Pilipinas. Ayon pa kay Linda, hindi rin umano sapat ang binibigay na sustento ni Dennis dahil mataas ang cost of living sa Australia. Considering sa public school pareho nag-aaral ang mga bata na libre, kaya sa school pa lang malaki na daw ang natitipid ni Dennis. Hindi din daw totoo ang sinabi ni Dennis na maayos ang co-parenting setup nila dahil mula noong maghiwalay sila July 2020 ay hindi sila nagkaroon ng formal na pag-uusap kaugnay ng hiwalayan at kung paano palalakihin ang mga bata. Kahit pa nakakausap naman daw ni Dennis ang kanilang mga anak. Sa huli, nilinaw ni Linda, higit pa sa simpleng hindi pagkakaintindihan kaya nauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Dennis. Hindi rin umano ito kailanman tungkol sa pera. Ayon kay Linda, nanatili siya sa tabi ni Dennis ng almost 12 years, mayroon man o wala itong pera. Dahil gusto niyang bigyan ng buo at masayang pamilya ang kanilang mga anak. Ngunit hindi raw ito nangyari. Samantala, bagamat hindi idinetalya ni Linda ang eksaktong dahilan ng kanilang paghihiwalay, ipinahiwatig niya na malalim ang dahilan nito. Ayon pa sa pahayag ni Dennis kay Aster Amoyo ay mayroon siyang unang asawa, si Monina Gatus, at mayroon silang dalawang anak na parehong mga adult na. Sa ngayon ay may communication daw siya sa mga ito. Ang pangalawang ex-partner naman ni Dennis ay si Marjorie Barreto, kung saan tatlo ang kanilang anak, sina Julia Barreto, Claudia at Leon, na hindi lingid sa kaalaman ng marami na hindi in good terms ang relasyon sa ama nilang si Dennis dahil umano sa trauma na naranasan nila noong nagsasama pa ang mga magulang nila. Matatanda ang ilang ulit na ring hinusgahan ng tao ang mga anak ni Dennis kay Marjorie dahil sa hindi maayos na relasyon nila sa kanilang ama. Si Linda, na pangatlong ex-partner ni Dennis, ay ang siya namang trending ngayon sa pag-alma niya sa statement ni Dennis sa TikTok vlog ni Miss Aster. Matatanda ang 22 years ang age gap ni na Dennis at Linda. Nagkakilala sila noong 46 years old si Dennis habang 23 years old siya.
Hindi lingid sa kaalaman ng marami, hindi ito ang unang beses na na-issue si Dennis sa usapin ng hindi pagbibigay ng sapat na sustento sa kanyang mga anak. Tila history repeat itself dahil ito rin ang nangyari sa mga anak ni Dennis sa kanyang dating partner na si Marjorie Barreto. Matatanda ang isa sa mga issue ni na Dennis at Marjorie ay ang hindi pagbibigay ng sapat na sustento ni Dennis sa kanilang mga anak na sina Julia, Claudia at Leon. Sa katunayan, tinawag pa ng marami sina Julia na walang utang na loob matapos maglabas ng sama ng loob ni Dennis at isa-isahin ang mga naibigay niya sa kanilang magkakapatid noong malakas pa siyang kumita sa showbiz. Bukod sa usapin ng pera, inamin din ni Dennis na kaya sila naghiwalay ni Marjorie dahil sa kanyang attitude at temper. Dahil nga sa nangyayari ngayon, tila pinatunayan daw ni Dennis na isa siyang irresponsableng ama, toxic partner at pa-victim na ama. Kaya't ganun na lamang siya tratuhin ng kanyang mga anak at malayo ang loob ng mga ito sa kanya. Ayon sa ulat, sa kasalukuyan ay mayroon ulit bagong karelasyon si Dennis, isang 27 years old non-showbiz girl mula sa Bulacan na si AJ Tope. Na ayon kay Dennis, nakilala niya sa isang restaurant sa Bulacan noong may kadate din siyang taga Bulacan din. Narito ang komento ng netizens. Si Dennis nga ang may problema in general, period. Tapos may bagong girlfriend na naman ata na kung sana hindi naman niya buntisin yun. Kaya from the very start, I know where Marjorie's kids are coming from. Pero ginajudge sila ng tao na walang mga utang na loob. Good for you for speaking up. Dennis Padilla has had a long nasty history of always victimizing himself. It's about time someone called him out. Yung hindi nga nag-support sa past family niya, nakuha ulit magpamilya ng panibago. In the end of the day, mga bata affected. Tapos now feeling victim siya. Kumakayod mga anak niya dahil walang child support. Look what he did. Mas gusto niya mabash mga anak niya kesyo ungrateful daw. Sad, children are allowed also to get hurt.